Magandang Martes sa inyong lahat ha. Dahil Martes, ngayon po ay Spokes Hour 8:45. Naku, kakabalik ko lang po sa Cebu, no? Kaninang hapon lang po ako bumalik ng Cebu. Diretso po sa opisina, may inayos na pleading para sa Supreme Court at nakauwi na ako ng alas 7 ng gabi, no? So nakapagpahinga naman po ako ng kaunti bago mag-Spokes Hour, no? Pero alam nyo, namimiss ko ng Cebu. Kasi no isang linggo, 2 beses ako nagbalik-balik sa Cebu. So ngayon, namimiss ko ng lechon. Ano ba yan? Na-addict na ata ako sa lechon. Pero dapat umiwas dahil tayo ay nagpapasexy. At talaga naman pong tayo desididong magpapayat. Bakit? Dahil nais nating mabuhay ng mahaba. Dahil baka mamaya, maiwan sa daigdig na ito ang mga walang hiya sa daigdig. Anyway, ang natin, anong pag-usapan natin ngayon? Well, syempre, alam niyo naman, kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung linggo. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Ako yung hat na hat nung panahon na yon. Syempre, maintindihan niyo naman ako bakit ang hat na hat, no? Alam niyo naman yung nangyari sa misis ko, no? First time ko na nakapagsalita mula nung nangyari yon. Syempre, tao rin naman po, no? Bagamat ang utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake, no? Dahil ako bang po talaga ay nagtatanong lang, bakit pa bali-balentong? At siyempre, bakit? Lalong-lalo na pagdating dito sa charter change, nag-iba matapos lamang ng isang taon. Dahil Pebrero ng isang taon, sabi niya talaga, hindi niya kinakailangan ng charter change sa economic provisions, no? Pero ngayon, kinakailangan daw niya. Pero anyway, pero bakit kaya si Tatay Digong ay kalma? Nag-guilty tuloy ako. Sabi ko, wow, si Tatay Digo, kalmang-kalma, cool na cool. Ako naman, ako nga si kalma lang, ako lang ito hot na hot. Well, may mga dahilan po yan. Unang-una, tatapatin ko po kayo. Nagsabi talaga si Mayor Rama na kinakailangan hanggang charter change lang ang pag-uusapan. Kapag lumabas sa charter change, aalis daw siya. At sabi pa nga niya sa akin, siyempre hindi po pwede yung mga incitement to sedition yung mga maghihiwalay sa bansa, yung mga ganyan, ayaw niya yan. So ang sabi niya, tutok lang tayo sa bribery initiative dahil siya mismo, sinabi naman niya sa kanyang talumpati, ayaw niya na namimili ng lagda at ayaw niya na linilin lang ang mga Pilipino. Na kung ano-ano pinipirmahan nila, kunwari ayuda, yung pala pang charter change. Pero bukod doon, meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, Noong minsan na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government, anong nangyayari noon? Well, yun yung tinanggaran ng intelligence funds, confidential funds in Sara Duterte at meron pang nabalita na impeachment. So natural, ama ang Tatay Digong. Ang kanyang instinct talaga, protektahan ang kanyang anak. At dahil ang banta ay nanggagaling nga sa Kamara de Representante, natural, talagang binomba niya ng husto ang Kamara de Representante. Anong naging resulta? Ipinasara ng mga kongresista ang SMNI. Dahil yan nga po ang ginagamit niyang medium para mag-address sa taong bayan doon sa kanyang gikan sa masa. O, nung bagong yung sa Davao na tinawag niya na drugista si PBBM. Ano naman ang nangyari? Well, siyempre, mainit. Bakit? Dahil nga, bumalentong. Bumalentong ang presidente at ang kanyang Secretary of Justice pagdating sa issue ng ICC. Ang tagal-tagal ng sinasabi ni Presidente, hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Biglang nagsalita ang Justice Secretary, makikipagtulungan na. At siyempre, ang Kamara de Representante, nagpasa na naman ng 2 resolusyon na nagsasabi na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. So natural, nagkaroon ng banta, hindi lang sa seguridad ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na nung nagkaroon ng ganyang pahiwatig si Justice Secretary Remulla, abay dinadawit na nung isang, ano bang pangalan nun? Hindi pa naman kapanipaniwala na hindi ko maalala ang pangalan niya, dinawi bigla ang Inday Sara Duterte. Samantalang sa mulat-mula na sila'y naghain ng reklamo sa ICC, hindi naman kasama ang Inday Sara Duterte doon. So hindi mo maintindihan bakit all of a sudden dinamay.
So ang banta, hindi lamang kay PRRD. Sa totoo lang, sabi nga ni PRRD, okay na ako. 80 years old na ako. Good na siya. Hinding-hindi siya magpapahuli ng buhay dyan sa mga taga-ICC dahil hinding-hindi siya haharap o magpapahusga sa mga dayuhang mga mahistrado. Pero alam niyo ba, minsan kasi tinanong siya ni VP Sara, paano naman ako, 45 years old, hindi pa ako 80. Kaya napaisip tuloy ang PRRD, no? Oo nga, paano naman yung kanyang unika iha? Abay, hindi naman po pwede na si Unico Iha ay malilitis dyan sa ICC. Kaya naintindihan ninyo, bumomba ng napakalakas na bomba ang PRRD doon naman sa Davao. Pero ngayon, bukod pa doon sa na request ni Mike Rama na siya dabang host ng buong prayer vigil na yan, wala naman pong banta laban sa Vice President natin at wala rin banta laban sa kanya. Ibig sabihin, it is quiet in the Philippine front. Kaya sa tingin ko, kalma rin ang ating PRRD. Alam mo, napakadali namang maintindihan ng PRRD. Unang-una, gaya natin, may pamilya siya. At kapag babantaan mo ang kanyang pamilya, papalag siya. Lalong-lalo na siya ay 80 years old na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pero kung babantaan ang kanyang mga mahal sa buhay, asahan niyo talaga. Lalaban yan hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Meron ba naman kasing ama na hindi gagawin yun para sa kanyang anak? Lalong-lalo na kung unika iha at paborito pang anak. Ako nga minsan hindi ko alam kung anong magiging pakaramdam ko kung ako si Baste o kaya ako si Congressman Pulong. Pero siyempre, wala namang insecurity yung dalawa. Una-una, gandang lalaki naman nila. Ganda ng tindig, no? So wala sila insecurity. Pero sa totoo lang, itong PRRD natin, naku, walang sinabi yan. Ay, ang dalawang yan, wala akong pakialam dyan. Si Inday Sara lang. Pero tingin ko naman, walang sama ng loob yung dalawa kasi mahal din nila si Inday Sara. Si Inday Sara kasi po, pangalawa. Una po si Kong Pulong, si Inday Sara, tapos si Mayor Baste. Pero para naging nanay na rin siya. Dahil siya talaga yung, kumbaga, keeping the family together. No? Dahil nga doon sa naging family background nila na nagkahiwalay naman yung kanyang mga magulang. No? So parang nanay na rin siya at parang mother figure na rin si Inday Sara sa kanyang dalawang kapatid. So madaling salita, kalma si PRRD nung linggo dahil panandalian, wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Everything under control. Now, pero magpapatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang speaker at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan hanggang hindi nila masigurado na ang kanilang speaker ay magiging pinakamataas na opisyales ng bayan. Pero yan po ay pinag-usapan na natin kagabi. Tingnan natin ang mga reactions ng ating mga viewers, ang pinaka-importante sa lahat. Okay, si Vicente Esplana, good PM, Attorney H. Roque, laban lang sa katotohanan sa mga nangyayari sa bansa natin. Dapat sa darating na eleksyon, iboto ang karapat-dapat tulad mo, Attorney H. Roque, lahat palitan ng itong mga kong. Maraming salamat po. Kakataba po ng puso. RRRR, nako si Suke. Kalmado si Tatay Dig sa panlabas ng pero sa loob at isip niya, madaming chess move yan. I'm sure. Duterte pa rin. Well, nandyan na rin po yan dahil veteranong politiko naman po si Tatay Digong. William Saunders, common sense lang naman to aim for continuity. PBM now realizes there won't be if VP Sara succeeds, mostly sa foreign policy. Okay, Jenny Ann, baka po pwede nyo i-translate ang speech ni PRRD. Di ako natulog all night. Inaantay ko ang speech niya dito sa Vancouver, kaya lang hindi maintindihan. Sige po, kukuha ko ng transcription at ipopost po natin yan sa ating vlog. Okay? Gagawin ko po yun para maintindihan ng lahat. Galia Longa, si Harry Roque, hindi man talaga makamarkos yan pumasok sa unit team ng dahil kay Sara. Totoo po yan. Kasi at a certain point, kinakailangan maniwala ka sa iyong boss. At ang kinikilala kong boss talaga sa politika nung nakalipas na eleksyon ay si Inday Sara Duterte.
So I had to give her my trust. At hindi ko siya sisisihin kahit ano mangyari. Basta ako, napatunayan ko, susunod ako sa aking leader. Arcilia Zenea, attorney, malaki po ang tiwala namin kay Tatay Digong at Sara. Wish ko rin maibalik po ang SMNI. Well, nung isang araw po, naghain na ako ng motion. Para nga po, bigyan naman ng pansin ng ating Korte Suprema yung aming prayer for temporary restraining order at saka ng preliminary injunction. Dahil sabi ko, kada oras, kada araw na wala pong prangkisa ang SMNI, nasusupil po ang mga karapatan namin bilang mga anchors at mga mamamahayag na sa malayang pananalita at sa malayang pamamahayag. Lovefinity Channel, attorney, mata lang po sa bagyo ang Siburali. Maghintay sila sa signal number 4 gaganapin sa Luzon. Well, excited po ako kasi exciting yung pinaplanong susunod na prayer video rally. Magugulat kayo kung saan gagawin yan. At siyempre po, bonggang-bongga, pinakamalaking rally ang pinaplano para sa Luzon. Cocaine Bangkal, bakit po walang press con ngayon sa Malacanang? Dati araw-araw po kayo sa Malacanang. Ewan ko lang po sa kanila. Ibang presidente, ibang patakaran. Pero kay Presidente Duterte po, napaka-importante ng karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya po talagang regular ang press briefing at meron pa ngang tell the people na si Presidente mismo nagsasalita. Julie Bison, attorney, good evening po. Naniniwala po ba kayo sa nakarating ng Tugigaraw si FLAM na walang PSG, dalawang Brigadier General lang naka-region seguridad niya? Hindi po pwede yun. SOP po talaga yun. Sasamahan ng PSG, lalong-lalo na ang First Family. Marilu Rinostrance, Sir Harry, pati rin po ang speech ni Mayor Baste. Pakitranslate po. Salamat po and God bless you. Sige po, kukunin ko po yung translation at ipopost natin. Ricky Ayado, good evening, attorney. June ba talaga ang fiesta sa Davao? May mensahe ang June na iyan. May mensahe ang June na iyan. Mel on the go, Spox, kailan po mag-air ang Laban Kasama ang Bayan? Pasensya po, out of topic ang tanong ko. Well, bumalik na po sa ere ang SMNI. So wag po kayo mag-alala, ang mga programa naman po, babalik na. Bukas po, pupunta ako sa studio at magbo-broadcast po ako sa Pulso ng Bayan. Gail, salamat naman kung magpapatuloy ang mga prayer rallies. Very much needed po. More power sa inyo at sa mga Duterte. Salamat po. Maria Corazon, bakit po hindi ituloy ni Inday Sara ang pakipag-chat niya sa mga tao? Mas maganda na meron siya komunikasyon sa mga supporters niya. Napanood ko ang live niya at maganda result. Tuloy-tuloy naman po si Inday Sara. Ako talaga, aliw na aliw ako sa mga TikTok ni Inday Sara. Lalong-lalo niya huli niya na meron siyang LV na basahan. Nakakaaliw talaga. Okay. Joyce Buckley, attorney, nanlimbarot ako, balahibo sa speech mo sa aking hometown, Cebu City. We love you, attorney. Stay healthy always. Love lots from Oslo, Norway. Galing po sa puso lahat ng sinabi ko, pati yung pagdadasal ko. Hindi ko po alam na magdadasal ako. Pero bago po ako umakyat talaga sa entablado, nagdadasal ako sa Panginoon. Lord, guide me and make me an instrument of your message. Yan po ang aking palaging dasal. Rose Espandan, attorney, may mga vlogs na ang ads ay black propaganda against FPRD kay Senator Amy Marcos, vlogs ni Engineer Berto, DZAR 1026, etc. Especially kung ang topic ay sa Cebu Rally po. Bayaan niyo po sila. Malayang pananalita po yan. Basta, kung gusto niyo po mapanood yung nangyari sa Cebu, meron po magandang video na in-upload ko po sa aking vlog. May mga nagsasabi linangaw daw. Tingnan niyo na lang po yung video na yon nang makita nyo na wala pong katotohanan na nilangaw. Okay? Mr. Joy Tinilo, in a span of 20 minutes, I saw two paid ads on YouTube, one against the Senate, particularly Senator Amy R. Marcos, and the other against FPRRD. What is the purpose of these ads? Who paid for these ads? Alam nyo naman po, talaga pong politika, at syempre, ang ginagamit, kaban ng taong bayan. Lou Dunyas, chess master po yan si FPRRD. Thanks, Pox Roque. God bless. Naniniwala din po ako dyan. Okay? Mel on the go, trending po si Mayor Baste dahil sa hamon niya kay Tambuluslos. Oo nga po no? Parang hinamon niya sa suntukan no? Paano ka naman mananalo kay Baste, no? Laking muscle man. Mercedita Milana, good evening dyan sa
Atin sa Pinas, Atty. Harry Roque, I'm so happy na nandyan ko palagi para sa Pinas and me and my family, one of your supporters. Watching here in Florida, USA, God bless po. Maraming salamat, Mercedita. Arcilia Zenea, kaya nga tama po dyan, Atty. Harry Roque, palinliko ang utak ng kuting. Madali lang i-analyze ang sinasabi ni Tatay Digong, di ba? May June pa, malapit na ang SONA at mga pangako ni kuting walang natupad. Oo nga po, no? Kasi siyempre, babalik at babalikan natin ang pangako niya noong eleksyon at pangako niya sa mga nakalipas na SONA. Okay, si For the Truth, so ibig sabihin ni PRD ay tumiklop ngayon. Dehadong-dehado tayo ngayon. Hindi po. Hindi naman po siya tumiklop. Sinabi pa rin niya. Tutol siya kapag ang konstitusyon ay amendahan para mapahaba ang termino ng mga nakaupo. Okay? Tayo rin naman po. Yan ang dahilan natin. No? Okay. Weng D, Tay Digong's message last Sunday was giving BBM second chance or else hindi na malayong mangyari sa kanya, nangyari sa tatay niya. Hindi naman niya pwede bawiin na yung sinabi niya sa Davao eh. So dinagdagan lang niya. Pero nandun pa rin yung mensahe sa Davao. Okay? Texting Story Hub. Kung suntukan yang Baste versus Tambaluslos, TKO yang si Tamba, isang suntok lang kay Mayor Baste. Iyan. Akala ko sasabihin yung isang suntok lang galing kay VP Sara. Okay, William Saunders, ang tingin ko lang si Pastor ang tinitira ngayon to pressure the Dutertes to convince VP Sara to vacate her post and just run for Davao City Mayor in 2025. Well, siguro po sa susunod sa Thursday, pag-usapan po natin si Pastor Kibuloy at ang SMNI. Okay? Arcilia Zenea, kaya nga tama po dyan, Atty. Harry Roque, palinliko ang utak ng kuting, madali lang i-analyze ang sinasabi ni Tatay Digong. Nabasa ko na pala itong si Arcilia. Maraming salamat, Arcilia. Ana Fe Parco, magandang gabi po, Spokes. Tama po, he is managing everything before he moves. Yes, okay. And Jose Canedo, attorney, may part 3 po ba ang maisog? Meron po yan. Marami pa po yan. Ang daming nagvo-volunteer na mga syudad na maging host ng prayer vigil laban sa PI na yan. Katsi Diego, watching from Singapore. Attorney Harry Roque, mabuti na lang andyan ka. Laging magpapaliwanag. Thanks to you and more power to you. Hello po sa Singapore. Mel Guyver, when the love of power overcomes the power of love, masisira talaga ang kapayapaan. Okay, Daddy O, attorney, when and where is the next prayer rally? Huwag po kayo mag-alala. Marso po ang susunod. At exciting po ang venue. Yan lang ang aking teaser. Maria Corazon, may mga below the belt na pinapakalat ngayon ang vloggers ni Smugs tungkol kay VP Sara. Wala naman po maniniwala dyan dahil kilala naman natin si VP Sara. So, hayaan nyo ang malayang merkado ng ideya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, ha? Naku po, bagamat namimiss ko na lang Cebu, kinakailangan pong magtrabaho muli dito sa Maynila. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour. Nakakataba po ng puso dahil alam ko naman kung wala na tayo sa pwesto, pero nandyan pa rin kayo nakikinig sa ating mga mensahe. So sa muli po nating pagkikita ha, ito po ang inyong Spokes Nagbayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!